Isang aktor na kilala sa matipunong katawan at matitinding aksyon sa Amazon Prime na Reacher ay di umano'y nakaharap ang kapitbahay sa totoong pisikal na komprontasyon. Pero marami pang nangyari sa kwentong ito bukod sa isang viral na video na maaring napanood mo. Bumangon siya mula sa kanyang bisikleta at pagkatapos ay parang binugbog niya ang nakaandusay. Sigurado akong mukhang masama para sa akin ang sitwasyon pero pagtatanggol sa sarili ito. Kasama na rin kung ano ang tila nangyari mula sa pananaw ni Alan Ritchson. Inawadan ko na sila kasi umiikot ka sa barangay na parang siraulo. Maaaring nakita mo na ang ilang bahagi ng kwentong ito. Marami pa kaming ihahandog. Maligayang pagdating sa sidebar mula sa Law and Crime. Ako, si Jesse Weber. Si Alan Ritchson ay isa sa mga pinakamatipuno at nakakatindakting ng aktor sa Hollywood ngayon. Komportable akong sabihin yan. Nakita mo na ba siya? 43 anyos pangunahing bida ng Reacher. 6 na talampakan, 3 pulgada ang taas, higit 200 pounds na karamihan ay kalamnan. Kaya kailangan kong sabihin, nakakagulat makita ang video na ito kung saan tila inaatake niya ang kapitbahay niya sa Brentwood, Tennessee, isang mayamang lugar malapit sa Nashville. Yun ang unang paratang at paniniwala. Pero lumabas na may mas marami pang nangyari at may dagdag na mga video na nagbigay linaw sa kwento. Ngayon, may bagong body cam footage at video mula sa dibdib na kamera ni Ritchson na tila nagpapakita ng posibleng nangyari bago at pagkatapos ng viral na komprontasyong ito. Ngayon, makakakuha ka ng kumpletong larawan ng nangyari. Pag-uusapan din natin ang pinagmulan ng mga footage na ito. Pero narito muna ang isang halimbawa. Malinaw na sinungaling siya. Sinabi niya nabangga ko siya habang nakabisikleta. Tinawag niya akong puta. Siya ang nag-umpisa kung ano man. Sa tingin ko, siya ang naging agresibo rito. Simulan natin sa video ng saksi noong Marso 22. Alam mo na yon. Mabilis kumalat at naging viral online. Dahil sa YouTube policies, kailangan kong maging malinaw. Hindi namin maipapakita ang unang bahagi ng video ng saksi kung saan makikitang sinuntok ni Ritchson si Ronnie Taylor ng ilang beses habang nasa lupa. Muli, ito ay paratang o akusasyon. Pagkatapos, nag-zoom in ang kamera kay Ritchson habang naglalakad siya palayo. Kinuha ang berdeng motorsiklo, itinulak papunta sa damuhan at natumba. Makikita si Taylor na sumisigaw at kumakaway ng mga braso bago maglakad papunta sa driveway ng malaking bahay at umalis si Ritchson kahit walang audio. Sinundan siya ng 2 sa 3 niyang anak na may sariling bisikleta. In-interview si Taylor ng TMZ matapos lumabas ang video ng pagtatalo. Viral ang video na nagpapakita ng pamamaga at galos sa mukha niya. Pero nagpaiwatig ni Ritchson na mas malalim ang kwento sa likod nito. Nag-post siya ng isang kasabihang iniuugnay kay Napoleon sa kanyang Instagram na nagsasabing, "Huwag mong gambalain ang iyong kalaban kapag siya ay nagkakamali." Kaya humingi kami ng dagdag na video mula sa pulisya ng Brentwood para makita ang iba pang nangyari at ibang anggulo. Yan ang meron kami ngayon. Yan ang nais kong ipaliwanag ngayon. May incident report mula sa Brentwood PD2 na nagsasaad ng nadatna ng mga pulis pagdating nila sa lugar. Mas natututo ka tungkol sa iba't ibang yugto ng imbestigasyon. Sa aming pagsasaliksik, nalaman naming magkalapit lang ng wala pang 1 milya ang bahay ni Ritchson na Taylor sa isang kapitbahayan. Lumalabas na nagbibisikleta si Ritchson kasamang mga anak niya noong weekend. Isa sa mga pulis ay kinausap ang saksi na nagsabing siya ang nagmamaneho. Nang makita niya, ayon sa kanya, ang isang lalaki na nakasuot ng asul na damit na kalaunan ay nakilalang si Ronnie Taylor na lumapit sa lalaking nakasakay sa bisikleta na kalaunan ay nakilalang si Alan Ritchson sa gitna ng kalsada at sila ay nagsisigawan sa isa't isa. Sinabi ng saksi na nagsimula silang magsuntukan at pagkatapos ay tumigil. Pagkatapos umalis ng lalaki nakasakay sa motorsiklo. Nagpatuloy ang ulat ng insidente. Napanood ko rin ang video mula sa kamera ng kapitbahay na kinausap din ni Sersyento Tigpin. Makikita sa video si Ginong Taylor na lumalapit sa gitna ng kalsada. Si Ginong Ritchson na nahulog sa motorsiklo, tumayo, at itinulak si Ginong Taylor pabalik sa kanyang tirahan. Pagkatapos habang natutumba pa atras si Ginong Taylor, makikita si Ginong Ritchson na dahan-dahang lumalapit kay Ginong Taylor. Ngunit hindi na ipapakita ng video kung ano ang nangyari pagkatapos noon. Mahalaga ito dahil sa bawat pagsusuri ng self-defense, kailangan mong tanungin kung sino ang unang umatake o nagsimula ng alitan. Sino ang unang nagpakita ng banta? Maaaring sabihin na kapag tiningnan mo ang video, ayon sa pagkakalarawan ng mga pulis, lumalabas na si Taylor ang siyang nagsimula. Ayon sa ulat,
Hinarang niya si Ritson na nagmamaneho ng motorsiklo sa gitna ng kalsada, isang napakadelikadong gawain. Heto ang batas ng Tennessee tungkol dito. Sinasabi at inuulit ko, ang isang tao na hindi gumagawa ng felony o Class A misdemeanor. Sigurado ako na kung umabot ito sa paglilitis, siguradong ipapakita ni Taylor na si Ritson ay mabilis at pabalik-balik ang takbo na posibleng lumalabag sa batas. Pero para sa akin, pilit na argumento ito. Sa madaling salita, ang tao na hindi gumagawa ng felony o Class A misdemeanor at nasa lugar na may karapatan siyang naroroon. Uulitin ko, ang punto ay sina Ritson at mga anak niya ay nagmamaneho lang sa pampublikong kalsada na pinapayagan naman. Kung saan may legal siyang karapatan, hindi siya lumalabag at walang obligasyong umatras. Bago magbanta o gumamit ng pwersa laban sa ibang tao, kailan at sa antas na makatuwirang pinaniniwalaan ng tao, ng puwersa ay agad na kinakailangan para protektahan ng sarili laban sa paggamit o tangkang paggamit ng labag sa batas na puwersa ng iba. May pangalawang provision pa sa seksyong ito. Walang obligasyong umatras bago magbanta o gumamit ng puwersang nilalayong, magdulot o malamang magdulot ng kamatayan o matinding pinsala. Kung may makatuwirang paniniwala ang tao na may nalalapit na panganib ng kamatayan, malubang pinsala o matinding sexual na pang-aabuso, hindi kasamang huling bahagi. Ang panganib ay totoo o tapat na pinaniniwala ang totoo nung oras na yon. Ang paniniwala sa panganib ay may makatuwirang dahilan. Ngayon, ano ba ang makatuwiran sa ganitong sitwasyon? Tama ba? Ang magiging argumento ay nagmamaneho si Ritson kasama ang mga anak niya nang may estrangerong lalaking pumwesto sa gitna ng kalsada at nagpahinto sa motorsiklo. Delikado ito. Ipinapakita ba niyang banta siya kina Ritson at sa mga anak niya? May alegasyon ding itinulak ni Taylor si Ritson. Siya raw ang nagsimula. Isaisip ninyo yan. Balikan natin ang video. Ito ang sinabi ni Taylor sa mga unang pulis na dumating. Based sa kanyang sinabi, mukhang hindi pa niya alam kung sino ang kaharap niya. May perdeng Kawasaki siya, pinapaingay ang makina. Sabi ko pare, tama na. Alam mo, may mga batang naglalaro dito buong araw. Hindi mo kailangan tumakbo ng 40 o 50 milya kada oras habang nagmumuestra ng bastos na senyas. Sabi ko, bahala ka na. Kaya inilabas ko ang bisikleta ko ngayong hapon para linisin ito. Nadaanan niya kami. Malakas ang rev ng makina. Kasama ang 2 bata. Mukhang naka-e-bike. Umakyat siya sa burol at bumalik. Lumabas ako at huminto. Tapos sabi ko, hoy pare, kailangan mong tumigil. Kailangan mong tumigil dito sa mga lugar na to. Umbreno siya ng malakas dahil sinusubukan ko siyang pigilan. Nahulog siya sa bisikleta, tumayo at nagwagayway. Makikita mo ito. Oh, Nagsimula siyang magwagayway sa akin. kailangan niya ng medical natin siya. Kaya sabi ko, sumakay siya ulit sa bisikleta at nagsimula siyang ma-pressure. Parang itinulak ko siya pabalik. Tumayo siya ulit mula sa bisikleta niya, tapos binugbog niya ako. Diyos ko, nakita ko lahat habang naghihintay. Hindi ako lumaban. Pero sabi niya, oh, aalis na ako. Sabi ko, tumigil na lang siya sa pag-ikot dito. Parang tama lang. Ang dami nitong batang to. Kaya mo na makita. Oo, nakikita ko rin ito na. Nasasahig ako. Naghihintay ka dito. Nandito ako sa labas, kasama ang biktima. At ang ginagawa ko lang naman ay inaasikaso ang bisikleta ko. Ako na lang bang magpapatuloy? Alam mo ba kung sino yon? Hindi ko alam. May inihampas ka ba? Ano ulit? Nakuha mo ba ang plaka ng berdeng motor? Hindi. Isang berdeng Kawasaki yun na may malaking maskuladong lalaki. Oo. Parang ganito siya. Malaki siya na lalaki. Tinulak ko siya. Kaya natumba siya. Sa tingin ko, normal lang. Oh, kita mo na. Siguro mabibisikleta ako palabas. Pasensya, gusto mo bang magising ako? Sige. Alam kong ayaw niya, pero malaki at namamaga ang sugat niya sa ulo. Kung ako ang nakahiga sa lupa, Dadaanan din natin yon. may sigarilyo. Sa temple, nandoon ang orange na dirt bike. Hindi kasi. Sawang-sawa na ako sa mga taong dumadaan dito sa neighborhood.
Baliw siya. Ganun ba? Narinig ko lang kayo. Narinig ko siya, parang narinig ko talaga siya. Parang narinig ko siyang humahawak at umaalis. Palagi ako nagmomotor, kaya parang gusto ko siya. Napaka-magino ako. Pasensya na po, sir. Hindi. Ayos ka lang pero dahil sa laki ng buhol mo, kailangan kong papuntahin ng mga rescuer at paramedic. Pwede mo itong tandihan, mas gusto ko lang mag-ingat. Mas mabuti mo nang magpatingin ka. Ilang beses niya ako tinamaan, pero hindi ko siya sinaktan pabalik. Tinulak ko lang siya at sinabing tama na dahil tinamaan niya ako. Sabi ko, tapos pagdating namin sa sahig, gumulo siya sa ibabaw ko at pinagbubugbog ako. Sa harap ng dalawang batang ito na talagang nakakabahala para sa akin. At masasabi ko sa iyo, hindi ko ginawa, pero tinulak ko siya minsan. Parang mangyari yon matapos kanyang saktan. Oo, itinulak ko siya palayo kasi tapos nung itinulak ko siya, natumba yata ang bisikleta niya. Hindi ako sigurado kung nakuha yan sa camera o hindi. Pero may mga camera doon, Pagkatapos kong gawin yon, bigla niya akong binugbog. Nang gumagsak ako, tuloy-tuloy pa rin siya. Kaya napasali ako sa gulo. Hindi ko naman balak lumaban dahil malaki siya. Wala akong interes. Tinanong niya, uminom ka ba ng alak? Sabi ko, oo, uminom ako habang nanonood ng soccer sa bahay. At inilabas ko ang bisikleta ko. At makikita mo, inilalabas ko lang para linisin. Bigla siyang lumitaw sa kanto. Alam mo na. Hindi naman talaga kailangan yon. At mag-enjoy ka sa pabibisikleta mo. Pero huwag kang magtatakbo na mabilis nang hindi naman kailangan. Lalo na kung may dalawang bata kang kasama at may dalawang bata rin siyang kasama. Sa harap ng dalawang bata, literal na pinagsisipan niya ako at hindi ako gumante. Tama. Pero grabe talaga ang inabot ko sa kanya. At siguradong gusto kong magsampa ng kaso. Sige. Sige. Hindi ko naman gagawin, pero inulit pa niya ng 2 beses. Sa tingin ko, hindi naman ito kalabisan. Oh, kumusta ka na? Mas magandang araw ko ngayon. Ayos lang ako, pupuntahan ko na. Anong narinig mo? Wala pa, hindi ko pa siya nakikita pero alam ko nasa taas siya. Yung kapitbahay sa tapat ng hardware, nandun mismo sa bintana. Kinunan niya ng video. Ngayon ko lang natanggap yung email niya, kaya may video na ako nito. Tapos yung kapitbahay dito lumabas din. May ring camera sila at camera rin sa gilid ng bahay na posibleng may video. Sana kahit paano may ebidensya tayong makuha. Tatay ba yon? Oh, malaking lalaki. Pagkatapos, dumating ang isang sarhento sa lugar at napag-alaman niyang malamang si Alan Ritson ang sangkot sa alitang ito. Ginawagan muna ng sarhento si Alan Ritson. Pakinggan natin. Hey, is this Alan? Alan, this is Sergeant Townsend at the Brentwood Police Department. Nasa kalsada ako malapit sa bahay mo. Alam kong may gulo sa kabilang bahagi ng lugar ninyo. Sana lumabas ka at makipag-usap sa akin. Meron nga. Sige, pwede ka ba lumabas at makipag-usap sa akin tungkol doon? Oo, ako lang. Nag-aalaga sa mga anak ko ngayon. 3 sila. Kung malapit lang kayo, pwede ako lumabas. Oo, support sa harap ng bahay mo na lang tayo magkita. Oo, sige. Sige, ayos. Salamat. Uy, Alan. Uy, Andrew. Uy, ayos lang. Kumusta ka? Ayos na ako. Sinusubukan ko lang tawagan ng abogado ko. Ayos lang. Sa tingin ko, natatandaan mo si Officer Smith mula kahapon. Oo, weird ng nakaraang 2 araw. Naging mahirap ito. Kaya ang gusto lang namin gawin ay pag-usapan kung anong nangyari doon. Sige, malinaw na malaki ang nakataya sa buhay ko. Siyempre, Sobrang lantad ng buhay ko. Kaya sa tingin ko, kailangan lang na alam ng abogado ko ang tungkol dito. Sinusubukan tawagan ni Ritson ang abogado niya, pero linggo at walang sagot. At isang mabilis na paalala dito. Binanggit ng sarhento na maaring makilala ang kanyang kasamang pulis mula kahapon. At sabi ni Alan Ritson na naalala niya siya, pero wala nang ibang impormasyon tungkol sa pinag-uusapan nila. Maaring kahit ano yun. Gusto ko lang bigang diin yun. Na yun, sa simula, parang nag-aatubili si Ritson na sumagot sa mga tanong. Sa katunayan, ayon din ito sa incident report. Binanggit nila yon. Nang sabihin ng sarhento ang tungkol sa video ng saksi, sinabi ni Ritson na na-record din niya ang buong pangyayari gamit ang cellphone niyang nakakabit sa dibdib niya. May video ng insidente, di ba? Di man kita ang pinagbulan, pero malinaw na binugbog mo siya. Tinanggal ba niya ang ibang bahagi?
Galing ito sa kapitbahay. Sinasabi ko lang na meron. Tinanggal ba niya yung bahagi kung saan itinulak niya ako mula sa bisikleta? Hindi ito galing sa kanya, kundi sa independenteng saksi. Oh, was it edited? No. Kaya nakita mo sana siyang itinulak ako mula sa bisikleta ko pagkatapos kong subukang umalis. Kaya hindi kita inaakusahan ng kahit ano. Alam ko, pero sinasabi ko lang, ano bang nakita mo? Kasi kung hindi mo nakita yung parte yun, hindi mo tatagpo ang kwento. Kaya nakita ko lang ay nagkita kayo sa damuhan. Di ba? Hindi mo napanood ang iba. Kaya nga ako nandito kasi hindi magandang dating ito para sa'yo. At gusto ko malaman kung ano talagang nangyari. Sabay na lang natin panurin. Kailangan mo rin siya ipatoxicology. Mamaya alak siya. Ito na yun. Dugo mo ba yan? Kailangan mo ba ng medical na atensyon or kahit ano na ganun? Nasa siko mo. Medyo malakas ang bagsak ko. Pwede kang umupo dito. Kaya tingnan natin kung anong ipinakita niya umano sa pulis. Naririnig mo ba ako, tol? Gawin mo lang ang kailangan mong gawin, pare. Seryoso ka ba? Niloloko mo ba ako, bro? Para saan? Para saan? Para saan? Tumayo ka ulit sa harap ng bisikleta, tol. Pero tol, ano? Binabantaan mo ang buhay ko, bro. Mabibiro ka? Paluin na kita. Sige, gawin mo. Walang lalabas. Sige, gawin mo. Tinawagan ko ng BPP dahil nagmamaneo ka dito na parang baliw. Tingnan mo mga batang nagbibisikleta dito. Sige, gawin mo. Naka-record lahat sa camera. Lasing ka ba ngayon, bro? Sige, gawin mo. Kumiinom ka, tawagin ang pulis. Wala ka na sa sarili mo. Pare, tawagin mo ang pulis. Parang matutumba ka dyan, bro. Sige lang, huwag kang mawawala. Sige lang, tinawagan ko na ang pulis. Hindi ka panipaniwala, tol. Tinawagan ko na ang pulis. Sinabi nila sa akin, bakit ka nagbibisikleta na parang sira ulo? Dapat nasagasaan na kita. Pare, ginawa mo? Ginawa mo. Ibig ko sabihin, bahay ko, kinuha mo ang bisikleta ko, nagmamaneo ka na parang sira ulo. Tumawag ang pulis. Sige, umalis ka. Magmaneho ka sa paligid ng kapitbahayan dahil nagmamaneho ka na parang baliw. At gusto mo, isasampa ko sa iyo ang kasong pananakit. Isasampa ko sa iyo ang kasong pananakit. Isa ka tong bata? Hindi ka naman. Sige, tuloy mo lang. Ibaba mo na ako. Hindi ka naman. Ikaw nga. Sige. Sige. Besoy. Napapaliw ka na yata. Humiga ka lang dyan. Sige, hihiga lang ako. Huwag kang gagalaw. Stupid! Sige, tuloy mo. Jesus ko! Hindi na ako makapaghintay. Sige, Kevin. Tara na! Tapos na tayo! Tapos na tayo! Nakuha mo tangga! Sa pamamagitan ng... Lahat ay nasa camera. Inatake mo ako. Lahat ay nasa camera. Kaya magkakaroon ng ulat tungkol dito, malinaw naman. Ibig kong sabihin, malaya kang tawagan ng iyong abogado. Ibibigay ko sa iyo ang numero ng insidente para meron ka nun. 250. 250. Pwede bang kunin ang case number kung wala pang naitala sa Polari? Gusto ko makausap ang ulat ng scholarship. Sandali lang din dyan. Yan yung mga apartment. Walang kinalaman dito kung lasing siya. Tempo, hindi tayo gumagawa ng toxicology reports para sa publiko, tama? Nasa medical na pagsusuri siya ngayon dahil sa mga sugat. Idodokumento namin ito, gagawa ng ulat at hayaang imbestigahan. Kung may misdemeanor man, nangyari yon nang wala ako roon. Magkahiwalay na ang dalawang panig. Sige, Betty. Sa tingin ko yun ang tama. Kaya sa ganitong sitwasyon tulad kanina, Templo.
isang sitwasyon na ganito na sigurado ako mukhang masama para sa akin pero self-defense ito. At mag-aampin siya ng kung ano-ano, malinaw na sinungaling siya. Sinabi niyang sinuntok ko siya habang nakasakay sa bisikleta. Tinawag niya ako kung ano-anong pangalan at nag-udyok ng gulo. Sino ba talaga ang aggressor dito sa tingin ko? Ano bang dapat kong gawin? Uupo lang ba ako at maghihintay? O may dapat ba akong ipafile sa abogado ko o ano? Parang ano bang dapat kong gawin para maprotektahan ang sarili ko dito? Ibig ko sabihin, malinaw naman na siya ang aggressor. May video na ebidensya kaya ipasa mo na lang sa amin. Isasama namin ito sa evidence log kasama ng impormasyon mula sa mga saksi. At may isang tao na pinapanood lahat ng meron sila at inilalagay nila ito. Oo, napupunta ito sa aming... Nakupunta ito sa aming mga detective, kaya makikita nila lahat yon. At sila ang magpapasya sa kanilang panig. Kaya yon ang trabaho namin. Pupunta kami rito, kinukuha namin ng ulat. At muli, hindi kailangang may arestuin ngayon kung sakaling may arestuin dahil kayo ay magkakahiwalay naman. Kailangan kong kunin lahat ng ebidensya at pahayag ng mga saksi kasama ang mga opisyal ko. Yan ang ginagawa namin na yon, kaya gusto kitang makausap. Dahil may sarili kang panig ng kwento, tama ba? Meron. Kahit siyang tumawag sa pulis, pakiramdam ko siyang aggressor, hindi self-defense. Malinaw na hinawakan at itinulak niya ako palayo sa bisikleta ko. Kailangan kong tiyakin na kaligtasan namin ng mga anak ko. Sa palagi ko, siya ang dapat matakot maaresto. Pero paano ko isasama yon dito? Sila ba ang magdedesisyon na siya ang dapat arestuhin? Kaya ibabase namin sa lahat ng ebidensya na meron kami. Isasama yon sa pagdedesisyon. Siyempre, yung ibang video na tugma sa pinapakita doon, pati na rin ang mga pahayag ng mga saksi na nakakita. Yun ang tinitingnan namin, tama? Tapos yung mga sugat niya, may dugo sa sikomo. May sugat ka rin ba or katulad doon? Ibig sabihin na dapat talaga ako ng malakas. Naibig ito, gusto yung lalaki ko. Ayos lang. Pwede ko bang kunan ng litrato gamit ang camera ko? Sige, may video ka na. Pero idinokomento rin ng sarhento ang mga pinsala ni Ritson. Sabi niya may galo sa kanang siko niya na dumugo sa damit. Sinabi ng aktor na naipit ang dalawang hinlalaki niya, pero hindi niya kailangan ng medical na atensyon. May sira raw ang bisikleta niya, pero ayaw niyang ipadokumento noon. Ang tanging taong nilalagay sa panganib sa kahit sino dito ay ang lalaking ito. Ang tanging agresibo ay ang lalaking ito. Naging delikado lang sa paligid ng kapitbahayan na nagsimula siyang maging agresibo at tumalon sa harap ng mga bisikleta at itulak ang mga tao mula sa bisikleta. Parang, bakit? Parang hindi ako ligtas habang nandito siya sa kapitbahayan niya. Hindi ako kampante palabasin ng mga anak ko. Bakit hindi siya inuhuli? Gaya ng sinabi ko, pareho lang ang sitwasyon mo at sitwasyon niya. Misdemeanor ito na nangyari na wala kami ron. Magkahiwalay kayo, kaya ginagawa namin ng investigasyon, kinukuha lahat ng impormasyon at pagkatapos ay rerepasuhin ito. Ayos lang yan. Ayos lang talaga. I-upload ko lang ang mga ito kung okay lang sa inyo na samahan siya. Anong mangyayari? Inimbestigahan na ng investigative team ang insidente. Batay sa incident report, isang tenyente ang nag-follow up kina Alan Rickson at Ronnie Taylor pagkalipas ng 2 araw. Quote, noong Marso 24, 2026, in-interview ni Tenyente Breedlove si Rickson at kinuhanan ng litrato ang bahagyang sira sa kanyang motorsiklo. Ang malala ni Rickson tungkol sa insidente noong Marso 22 ay tugma sa kanyang orihinal na nakasulat na pahayag at sa video mula sa kanyang personal na body-worn camera. Iginit ni Ritson na siya ay kumilos bilang pagtatanggol sa sarili. At sinabi niyang ayaw niyang kasuhan si Taylor para sa naging sani ng aksidente sa motorsiklo, sa sarili niyang mga pinsala dahil sa aksidente, o anumang sira sa kanyang motorsiklo. Noong Marso 24, 2026, kumonsulta si Teniente Breedlove kay Deputy District Attorney Sean Duddy at Assistant District Attorney Lindsay Moreland. Pareho silang nagkasundo na depensa sa sarili ang ginawa ni Rickson at maaaring managot sa kasong kriminal si Taylor dahil siya ang naging dahilan ng aksidente ni Rickson. Pagkatapos makipag-usap sa opisina ng District Attorney, muling kinausap ni Teniente Breedlove si Rickson. Inulit ni Rickson na ayaw niyang magsampa ng kaso o lumahok bilang biktima o saksi sa anumang kasong kriminal. Sinabi ni Teniente Breedlove kay Rickson na isasara ang investigasyon ng walang kaso. Noong Marso 24, 2026, kinausap ni Teniente Breedlove si Taylor tungkol sa insidente. Inamin ni Taylor ang pagkakamali at nagsisi sa nangyari noong Marso 22. Gusto niya matapos ang pag-uulat ng media para makabalik siya sa pribadong buhay. Sinabi ni Teniente Breedlove kay Taylor na isasara ang investigasyon ng walang kaso basta mga ulat, pahayag, video ng saksi, larawan ng pinsala at kabuuang pangyayari. Itinigil ang investigasyon bilang eksepsyon dahil tumanggi si Rickson na sumali sa kaso. Hindi na ito nakakagulat. Sige, gusto ng malaking aktor na tila tapusin na ito.
Lumabas ang video na tila nagpapakita ng panig niya sa kwento. Ano pa ba ang kailangan niyang gawin dito, di ba? Sa PR na pananaw, maaaring sapat na ang mga video bilang suporta sa kanyang pahayag. Kaya hindi na niya kailangan dalhin sa korte o magsampa ng kaso. Makikita mo na maraming ebidensya na sumusuporta sa pahayag niyang self-defense at na hindi siya ang unang umatake dahil si Taylor ang inakusahan na tumalon sa harap niya. At si Taylor ay tila umaamin na nagkamali siya. Malamang ay ayaw ni Alan Ritson na umabot ito sa paglilitis, palakihin, mailatala, at mausisang tanungin tungkol sa mga ginawa niya. Kung walang kooperatibong pangunahing saksi o umano'y biktima, mahihirapan ang mga taga-usig at ayaw na nilang ituli ito. Maari mo itong ituring na malungkot na insidente. Buti na lang ayos ng lahat at nakakausad na. Hindi ako naniniwala, based sa narinig natin mula sa mga autoridad at sa kasalukuyang estado nito, na magsasampa ng kaso si Ronnie Taylor laban kay Alan Ritson. Mukhang malabo yon. At sasabihin ko lang bilang personal na opinion, nakakalungkot lang talaga na nangyari ito. Malungkot ako na nangyari ito sa harap ng mga bata. Tama si Ritson ayon sa autoridad. At sasabihin ko sa iyo, mula sa pananaw ng batas, hindi ba't ipinapakita nito kung gaano kahalaga na magkaroon ng lahat ng video sa anumang investigasyon para malaman ang totoong nangyari, lalo na sa isang kaso ng pagtatanggol sa sarili kung saan mahalaga ang oras at bawat detalye. Kung walang video at salita lang ni Taylor laban kay Alan Ritson, mas magiging komplikado at maaring maging ibang uri ng kaso. Matapos ang alitan, nag-post si Alan Ritson ng Instagram reel para ipagdiwang ang pagtatapos ng produksyon ng bagong season ng Reacher at sinabi niyang masaya siyang makabalik sa booth pagkatapos ng magulong linggo. Tapos ko na ang post-production ng Reacher Season 4. Ito na ang pinakakapanapanabik na season sa lahat. Sa tingin ko, nakuha na namin ang tamang timpla at todo bigay kami. Yan lang muna ang meron namin dito sa sidebar. Salamat sa pagsama sa amin. Tulad ng dati, mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o iba pang podcast platforms. Mapapanood din kami sa Peacock ng NBC. Sundan ako sa X, Instagram at aking programang Jesse Weber Live sa News Nation Lunes-Biyernes 11 PM Eastern hanggang sa susunod mga kaibigan.